Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title: Hindi tayo papayag ng house arrest or bail. Piyansa ba? Payag ito ni Congressman Toby Chanco sa kondisyones na inilatag ng abogado ni Saldico sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Tinutulan ni Nabotas Representative Toby Chanco ang pahayag ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni dating Ako Bicol Representative Saldico, na posibleng bumalik sa Pilipinas si Ko kung pagbibigyan ang kanyang mga kondisyon, kabilang ang posibilidad ng house arrest o pagkakaloob ng piyansa o bail. Sabi ni Chanco, kung ordinaryong mamamayan walang lusot, bakit sa plunder may special request? Oo nga naman. Kung may tiwala silang malinis ang kanilang kliyente, harapin niya ang kaso sa loob ng kulungan, hindi sa sala ng bahay. Justice cannot be twisted to favor the powerful. Salamat, Congressman Toby Chanco. Talagang nakakabilib ang prinsipyo ng kongresista na ito. Siya yung nananawagan na i-cancel nyo na ang passport ni Saldico. Ang DFA naman, hindi pwede dahil susundin due process. Kahit ang presidente, nung hindi pa nagsalita si Saldico laban sa kanya, sabi niya, no, we cannot we cannot cancel the passport of Saldico. Let's follow due process. Mga ganun-ganun. Nung nagsalita si Saldico, ayun na, mayroon ng move ng administrasyong ito para i-cancel ang passport ni Saldico. Tapos, yun na, sinampahan na siya ng kaso sa Sandigan Bayan at ito may warrant of arrest na. Kaya ngayon, dahil may warrant of arrest at ika-cancel ang passport, kita mo, medyo naiipit na rin si Saldico. Okay. Opinion kito. Talagang may kasalanan si Saldico sa tingin ko. Kaya lang hindi siya yung least, hindi siya yung pinaka-mastermind. Sino bang nagsabi? Si Attorney Juan Sonata. Merong nag-utos, may nagplano, may nag-implement. Si Saldico lang taga-implement. So mayroon pang nag-utos, may nagplano. May dalawa pang nasa taas niya, pataas. So, ako, o kayo, papayag ba kayo na babalik si Saldico tapos magpiyapiyansa o kaya house arrest? Ako, never. Dapat harapin niya. Kasi hindi ako naniniwala yung sinabi niya na wala daw siyang natanggap. Although nagpapasalamat ako na nagsalita siya ng katotohanan, kaya lang county pa lang yun, dapat ibulgar niya na lahat. Tapos wag nang special request pa yan. That's unfair. Ang daming nakakulong dyan ngayon na kung nagnakaw man, kakaunti ang ninakaw, nakakulong sa naghirap sa kulungan. Bakit Saldico na bilyones ang ninakaw tapos house arrest lang? Yung bail, hindi pwede yan. Plunder yan eh. Kaya impossible. I don't know kung anong response ng administration kung pagbibigyan nila. Palagay ko hindi pagbibigyan yan kasi the damage has been done. Pinahiya niya na si Martin Romualdez at ang Pangulo
ano na lang siya, pagalingan na lang ng pagtatago, hide and seek. Kasi lumalabas ngayon na hindi pa siya nakakuha ng passport or citizenship sa ibang bansa, na wala tayong extradition treaty. Yan ang kinakatakutan ni Congressman Toby Chanco, na inaapuran niya na kanselahin niyo na ang kanyang passport. Kasi once na nakakuha siya ng citizenship sa ibang bansa, example, I don't know kung anong mga bansa na wala tayong ano. Kasi may isang secretary ngayon na nakakuha ng passport, citizenship sa Malta. Tapos ngayon sinurrender na daw niya. Baka ganyan din si Saldico. So with this condition, babalik kong ano. No way. Kanina may nabasa pa akong post, si Mayor Magalong. Nagrereklamo din siya na baka naman ang mga DPWH engineers, mga contractors, ilalagay sa ordinaryong kulungan. Tapos ang mga politiko ilalagay sa magandang kulungan, di ba? May magandang kulungan nga hinanda ni Secretary John Vic Rimulya. What's the purpose ng magandang kulungan? Lalo akong nadismaya o nainis, nagalit. Once na may warrant of arrest, ikulong mo sa ordinaryong kulungan. I do not see the wisdom itong ginawa ni Secretary John Vic Rimulya na ipinagmayabang pa niya. Ito, nakahanda na kami. Wow, parang dormitory. So, wala talaga itong mga opisyalis natin. Malayo sa, wala sila sa touch, hindi sila nakaka-relate sa taong bayan. Na to a point, pati si General Torre, binatikos niya. So may anong tawag doon? Kung sa Mindanao pa, rido. May kinikim-kim ba si General Torre kasi binatikos niya Natama naman. Bakit may kukulong sa magandang kulungan? Dapat pare-parehasin mo. So, magtago ka na ng maigi, Saldico. Maliban lang kung gusto mo pang magpahayag ng marami, hinintay namin ang iyong pahayag. Na booking ka na, sabihin mo na lahat bago pa mahuli ang lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan og yero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkoon sa buslot sa balay ni Uncle sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Uncle. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Col. Makatop na ko. Wala na yun. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Col. Ipang butangan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Nakapot na gid si Uncle.
karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig na kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat.